Pero ang feeling ko dito is, kung let's say for example, nagbetray ang person mo, ikaw yung nanlalamig sa kanya. Okay? Hindi siya nanlalamig sa'yo dahil sa betrayal niya. Ikaw yung nanlalamig sa kanya dahil sa betrayal na ginawa niya sa iyo, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi ikaw yung umaasa na maging okay kayo, because parang dahil nga dun sa ginawa niyang panloloko. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to our video, to our channel, Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin yung feelings ng inyong partner or specific person ngayong December, guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. General reading lang, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video, cross-watch kayo dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, dito sa deck na to, guys, titingnan natin yung mga influences sa love life nyo. So, meron tayong short term dito, meron tayong control issues for some, and meron din tayong blonde female. So, ito guys, pwedeng kayo to, pwedeng energy ng person nyo, pwedeng he, she yung relationship nyo, pwedeng she, yung relationship nyo, mga kapiksi. So, pwedeng ibang lahi talaga, as in blonde, mga kapiksi, or pwede rin naman na nagpakulay lang, no? 'Di ba? Usually, itim yung buhok natin, so baka nagpakulay kayo ng blonde, or baka yung person nyo nagpakulay ng blonde, mga kapiksi. So, yan yung nakikita natin. But sabi ko nga guys, for some of you dun sa relationship nyo, guys, parang nagkakaroon ng control issues dun sa relationship nyo, whether kinokontrol ng person mo ikaw, or ikaw yung kinokontrol ng person mo. Pero this is parang short term lang naman, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi naman siya pang matagalan na control issues talaga na nangyayari for a long time. Baka for a certain specific amount of time lang, because of some unavoidable circumstances. Kumbaga parang meron lang mga sitwasyon na hindi maiwasan na parang gustong kontrolin yung person, no? Due to a lot of reasons, mga kapiksi. Bakit ba natin gustong kinokontrol yung person natin? Una, kapag ka hindi sumusunod, di ba? Kapag hindi sumusunod, at kapag ka medyo sandali lang guys, medyo baluktot yung kapag ka medyo napapansin natin na medyo hindi sumusunod yung person natin, medyo naliligaw ng landas, diba? Sometimes nandun yung parang gusto nating kontrolin sila, mga kapiksi, no? Parang gusto nating sabihin sa kanila na ganito yung gawin mo, ganito dapat, ganyan, which is hindi rin naman natin talaga magagawa, kasi kahit na sabihan natin sila na sabihan ng gagawin nila, kung ayaw nila, hindi sila susunod, mga kapiksi. And vice versa, ganun din sila sa atin. Kahit na gusto natin nilang kontrolin tayo, kung ayaw natin magpa-control, hindi talaga tayo makakontrol, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, guys, parang may mga sitwasyon kayo na ganyang pinagdadaanan sa inyong love life ngayon, mga kapiksi. Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. So, tingnan naman natin kung anong ganap sa sitwasyon nyo, energy sa inyong sitwasyon, mga kapiksi. Meron tayong Cupid's arrow for some of you. Needing time. So, and date. Wow, okay. So, ito naman guys, nakikita natin na very positive. Yung iba sa nyo, kailangan nyo mag-focus sa healing, mga kapiksi, kasi baka masyado na kayong bombarded ng mga negative circumstances sa relationship nyo. Sometimes, kailangan natin ng time na mag-heal para makalimutan yung mga negative circumstances sa relationship natin. Pwedeng, guys, pwedeng meron kayong mga sugat sa current relationship nyo, pero pwede rin may mga sugat kayo sa past relationship nyo, okay? Na sometimes nakaka-apekto yun sa current relationship, kasi kahit nasabihin natin na mga ex-person na merong mga
sometimes nagiiwan yan ng mga trauma, ganyan, negative na assumptions and beliefs sa inyo na nadadala nyo pa sa next na relationship. So, kailangan mag-heal yun, kailangan makalimutan yun, mga kapiksi, and kailangan i-reverse yung story na yun para maging ma-okay kayo ng iyong current partner o specific person. Okay? So, we just have to have faith, mga kapiksi, no? Na magiging ma-okay din yung inyong relationship ng iyong partner or specific person as long as na mag-heal kayo. Meron talagang ganun, guys, na sometimes kailangan talagang dumaan, no, sa mga pagsubok yung mga relationship para magkakilalan kayo mabuti, malaman nyo yung ugali ng isa't isa, and ma-realize nyo talaga kung gaano nyo kakailangan yung isa't isa. So, kailangan magkaroon ng trust, ng faith sa isa't isa, mga kapiksi, and hoping and understanding na magiging ma-okay din kayo ng iyong partner o specific person. And labas-labas din kayo, guys, pag may time, kasi baka mamaya, especially pagka, let's say for example, mag-asawa na, matagal na mag-asawa, old couple na, ganyan, sometimes nawawala yung spark kasi masyado nang komportable sa isa't isa, nakakalimutan na mag-date, nakakalimutan ng lumabas, puro trabaho na lang, puro obligations, puro responsibilities, na nakakalimutan din yung pakilig ba sa isa't isa. So, labas-labas din, mga kapiksi, no, pag may time para ma-enjoy nyo lang din yung isa't isa, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga ganap, no, sa inyong relationship, guys. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. So, tingnan naman natin kung anong ganap sa love life mo, guys, kung anong nararamdaman ng person mo. So, i-shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no? Dahil Christmas season ngayon, mayroon tayong Christmas sale. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-a-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, meron tayong presence ng, eto yung Capricorn, guys, kayo ay represent ng Queen of Pens sa ating spread, and eto naman yung feelings energy, mga kapiksi. Meron tayong presence ng fire signs dito, guys, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element yung person mo, maaring fire sign sila or may fire element sila, or baka may fire element din kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi. Ito, guys, combination to ng positive and negative energy. So, nakikita natin dito na nagkakaroon ng emotional detachment, no? Nagkakaroon ng emotional, hindi, nanlalamig, no? Merong nanlalamig sa inyo dahil sa betrayal, no? So, nagkaroon ng betrayal issue sa inyong relationship, mga kapiksi, whether ikaw yung nag-betray or yung person mo nang betray. Pero ang feeling ko dito is, kung let's say for example, nag-betray ang person mo, ikaw yung nanlalamig sa kanya. Okay? Hindi siya nanlalamig sa'yo dahil sa betrayal niya. Ikaw yung nanlalamig sa kanya dahil sa betrayal na ginawa niya sa iyo, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi ikaw yung umaasa na maging okay kayo, because parang dahil nga dun sa ginawa niyang panloloko, if ever man nag-betray tong person mo, ikaw yung nanlamig dun sa person mo, mga kapiksi. And for some of you, parang binlock mo na rin itong
person na to, block sa communication, block sa connection, mga kapiksi, ganyan. And for some of you, parang yung iba sa inyo, nandun yung mga times na feeling nyo na ayaw nyo kasing matrap, no, mga kapiksi, and gusto nyo maging masaya, no? Whether or not kasama nyo yung person nyo or hindi, ang gusto nyo is happiness. And for some of you guys, parang feeling ko, mas happy kayo. Yung iba sa nyo, I'm not saying na lahat kayo, pero yung iba sa nyo, parang feeling ko mas happy kayo na nakawala kayo from this person. Or if hindi pa kayo nakawala from this person, mga kapiksi, nandun na yung nag-iisip kayo na maging malaya, maging hindi para maging malaya sila, kundi para maging malaya kayo because ayaw nyo ng betrayal, ayaw nyo ng sufferings, mga kapiksi. Okay? And yung iba sa nyo guys, parang feeling ko gusto nyo maging malaya kasi gusto nyo makipag-date ulit, ganyan. Ayaw nyo matrap dito sa sitwasyon na to, ayaw nyo matrap dito sa person na to, knowing na may pagka-toxic yung person nyo and knowing na binibetray nila kayo. Okay? And itong person na to, parang likewise, parang ganun din, parang both kayo, parang feeling nyo, mas gusto nyo na maging malaya kayo sa isa't isa, mga kapiksi. Okay? Although yung person mo, kahit nag-betray siya sa'yo, parang hindi siya yung makapagsabi na hiwalay na tayo or ayoko na. Parang inaantay lang ng person mo na manggaling sa'yo. Okay? Na hiwalay na tayo, tama na, pinapalaya na kita, ganyan. Ganun. Parang nag-aantay lang itong person mo na sabihin mo sa kanya na ganun, mga kapiksi. Okay? Pero I'm sensing na, sabi ko nga sa inyo, parang hindi lang siya yung nanlalamig. Actually, kayo, mas malamig kayo sa kanya, guys. Dahil sa ginawa niyang betrayal. Pero, wala din naman akong nararamdaman na galit dito. Yung iba sa inyo, parang pwedeng alam nyo na to. Matagal na kayo nagdududa. Meron tayong presence ng water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. Parang matagal nyo na tong nararamdaman. Yung ginagawang betrayal ng person mo. And parang hindi na rin kayo nanghihinayang. Hindi nyo pinanghihinayangan na umalis yung person nyo, mga kapiksi. Okay? And then, itong person mo naman, parang kayo, parang mas gusto nyong i-focus yung attention nyo sa sarili nyo. And yung other person, may betrayal siya, pero parang gusto niya ring hanapin yung swerte niya on their own. So, parang, parehas kayo na parang yes, may betrayal, yes, may kung ano man yung pinagmula ng betrayal, mga kapiksi, pero parang nararamdaman ko na parehas kayo na pinapalaya nyo yung isa't isa kasi ayaw nyong makulong parehas dun sa toxicity ng relationship. Okay? So parang mutual naman yung agreement nyo, mga kapiksi, and hindi siya masyadong masakit sa'yo. The same na hindi na rin masyadong masakit sa kanya. Siguro matagal na rin itong ganitong sitwasyon nyo and mas makakabuti na palayain na lang yung isa't isa kaysa sa makulong kayo dun sa relationship na baka hindi naman na kayo masaya together, mga kapiksi. Okay? Parang feeling ko mas masaya kayong dalawa na independent kayo or free kayo from each other. Pero nararamdaman ko rin yung parang pagiging civil ba nyo sa isa't isa. Wala nang emotions. Kumbaga hindi na nagpapakilig, pero I'm sensing na nag-uusap pa rin kayo nitong person na to. Pwedeng nagkaroon na rin ng forgiveness, mga kapiksi, and nag-uusap pa rin kayo nitong person na to, civil, pero parang hindi na masyadong emotional, mga kapiksi. Alright? Okay, so sometimes ganun, mas okay pa yun ganon kesa dun sa nagsasama nga pero nagsasakitan naman, di ba? Sometimes mas okay pa yung hiwalay na pero at least nagkakausap kayo ng maayos, tanggap na yung isa't isa, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. Sa mga may problema sa relasyon, guys, if gusto nyo ma-fix yung relationship nyo, meron tayong mga relationship subliminals, pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Kung gusto nyo pakinggan nyo, makatulong sa inyo. Marami na tayong success stories doon. Libre lang sa lahat sa YouTube, guys. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Okay? So, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na, guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.